I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. So, ayun po, paalis po kami ni Bay. Dati punta? May ano po kami, mga kabisnes. May susunduin po kami sa airport. Sino kaya yun? May susunduin kami, mga kabisnes. So, yun. Tsaka, ano, mga kabisnes, napanood nyo rin naman po sa vlog po ni Kuya, yung patungkol kay Kuya Buknoy. Ayun, mga kabisnes, tulungan niyo po kaming ipag-pray po si Kuya Buk, mga kabisnes, na sana hindi naman bumalik yung ano niya, yung sakit niya, mga kabisnes, kasi mahirap din yun sa ang dami niyang anak, tapos wag naman sana. Wag naman sana, tapos meron pang maliit, 'di ba? Andiyan si Siopaw, baby pa, tapos ganoon pa yung nangyari. Pero sa awa naman ng Panginoong Diyos, alam naman namin na makakayanan niya ni Kuya Buknoy. Ano lang yan, siguro, mga kabisnes, hindi lang talaga siya na kasi yun lang kasi kasi hindi siya nakapagdumay ng isang linggo. Kaya doon siya nahirapan. Sana lang yun, mga kabisnes, tawag nito, kabag lang ba, tsaka hindi natunawan. Kasi nga nung New Year, hindi naman talaga may iwasan, mga kabisnes, dahil alam nyo na New Year napakain ng madami. Yun lang talaga. Kaya tunawin ba sa kanyang katawan. Hindi na kasi kagaya sa atin, mga business, na normal po yung pagdumi. Sa kanya ay kasi si Kuya Buknoy colostomy. Yun yung mahirap sa kanya, mga ka-business. Kaya ang dapat kakainin ni Kuya Buknoy yung malalambot, yung mabilis lang tunawin. Hindi na kagaya sa atin, mga business, na kung anong gusto natin ay pwede. Tsaka may mga nagko-comment na sa natin pa, sa vlog natin itong nakaranas. Kahapon, maraming nagsasabi na sana daw kumain lang si Kuya Buknoy ng papaya nga. Papaya. Pero ang problema kasi, mga ka-business, iba kasi ang kaso ni Kuya Buknoy. Hindi naman kasi siya sa puwet dumudumi. Yung sa kanya, yun nga, sa may bituka niya na talaga sa gilid. Parang mahirap yung gano'n na yung parang sigurong na-stuck up na yung dahil sa sobrang tigas nung nakain niya nitong nakaraan. Hindi natunaw ba? Hindi natunaw, nag-stuck up, kaya hindi talaga siya makadumi. 1 week na. Kumain pa siya ng mansanas. Apple ba yun? Oo, huling kinain daw niya. Apple. Di ba ang apple is mahirap yung tunawin? Di ba pa, no? Kaya sa Kuya Buk, sana maging lesson learned din. Hindi lang sa Iwas na. Iwasan na lang talaga. Alam mo naman ang sitwasyon mo, kaya iwas na lang sa dapat sa iwasan. Nakakalungkot lang, mga ka-business ba, no? Yung taon namin talaga. Hindi naman talaga natin masabi anong darating lang kasi pa yung parang nakakaano lang ba kay yung taon na simula ng problema, ayan na tuloy, nagsunod-sunod na. Si Kuya, intindihin na din natin si Kuya, mga ka-business, kung ganun man, kasi hindi rin madali kay Kuya. Pag alis ni Kuya Bong, yun nga, yung pagkamatay ng tatay ni Jal, ngayon naman ito si Kuya Buknoy. So hindi po hindi ganun kadali sa amin lahat na ng ganito, mga ka-business. Kung naalala nyo, mga ka-business, di ba nangyari to kay Kuya Buknoy is magto 2 years na di ba pa? 29. January 29 din po yun ngayon pa lang ulit na check up nung nangyari sa kanya yung nagkasakit siya. Magto 2 years na sana, mga ka-business. 2 years na sana. Ang hirap. Kahit kami nahihirapan. Lalo na nga si Dudong, nakikita namin kay Dudong, mga ka-business, yung niya. Yung parang tulala si Dudong. No pa, no? Nakawa siya kasi.
Parang tulala po siya mga ka-business. Nakita ko, para kung naawa ko kay Ate Mengay. Saka lalong-lalo na sa kay Kia at kay Siopaw. Talaga doon ako na mas na mga ka-business kasi ang babata pa nung dalawa. Wala, ano naman yan. Yung buhay kasi natin ay hindi natin alam eh. Tsaka maraming ang nakapansin na namayat si Kuya Buknoy nitong nakaraan. Oo, pero hindi naman siya namayat si Kuya Buknoy. Tsaka yun din ang nga na Timengay. Banggitin na Timengay na ano kasi yung naramdaman ni Kuya Buknoy nung dati, ganun din yung nararamdaman ngayon. Ang kaibahan lang is ayaw nagkabag siya, hindi siguro hindi pag utot, hindi siya nakautot, no? Oo, hindi. So once kasi ang tao nagkakabagan dyan, tapos di ka okay lang magkabag, tapos kahit di ka makadumay, yung makalabas lang yung Utot? Utot. Wala eh. Sana tulungan niyo po kami mga ka-business na ipag-pray po natin si Kuya Buknoy. Sana lang mga ka-business. Uy, ang traffic. Kuya, makakaabot kayo tayo ng Kuya, before 8? Ay, Wala pang alas 5. Huwag lang may humarang sa daanan namin, ma'am. Para makaano pa tayo kasi may church kasi ng 8. Yun mga ka-business. May church ng 8 eh. Pupunta kaming mga ka-business. Airport. May susunduin kami. Ulaan nyo na lang, abangan nyo na lang mga ka-business kung sino yung susunduin namin sa airport. So yung pinsan mo? Ha? Yung pinsan mo? Hindi. Shoutout mo. Shoutout to sa pinsan ko, Alan Reyes. Hindi, tawag dito. May susunduin kami sa airport mga ka-business eh. Kala ko uwi ka na. Hindi pa, wala pa nga na-revoke na ticket eh. Yung joke ni Paps kahapon eh. Pagbigay dun sa Again, thank you nga po pala sa ninang po namin. Ninang Helen. Ikaw pa, hindi ka pa nag-thank you. Thank you po. Ninang at saka Ninong Helen. Anong ninang at Ninong Helen? Ninang Helen Corduque at saka Ninong Edward. Ninong Edward. Yes po. Attorney Edward Corduque. Yes po. Saka kay Ate Lulu, sa binigay niyo po kay Kuya, syempre, Ate Lulu, suot ko na naman yung yung Nike. O yan, may mahingit na naman dyan. Imported to. Joke lang po, mga ka-business. Tapos, suot ko na naman yung Gap ko. May mahingit na naman dyan. Joke lang po. Joke lang po mga ka-business. Ito yung suot kong damit. Galing po ito kay Ate Lu. Kasi itong Gap, galing kay Ma'am Hawaii. Ito, galing kay Ma'am Hawaii. At yung sapatos sa suot ko, galing naman kay Ma'am Edita Salak. Isa po si Ma'am Edita sa nagmamal ng lubos kay Bay Papaya. Tapos yung sombrero ko naman, galing pa rin to kay Ate Lulu. Ate Lu, gamit-gamit ko pa rin, suot-suot ko pa rin yung mga pinadala mo sa amin. Yung kay Bay, hindi suot ni Bay. Hindi kasi kami nag-couple shirt mga ka-business. Couple jacket lang kaming dalawa. Yun. Abangan nyo talaga mga ka-business. Sino ba ang aming susunduin sa airport? Isang mahalagang tao sa buhay namin ni Bay Papaya ang aming susunduin. Anong sasabi mo doon pa? Ang corny. Ano kasi, Bong? Ay, may nagsabi pala pa, wala ka na daw kay Kuya Bong. Simula daw nang umalis si Kuya Bong. Hindi naman na daw siya tinatawag na Kuya Bong. Ano ba naman yung pero sa ginagawa kasi niya parang nasasaktan din po kami mga ka-business. Ano pa rin yung respeto? Nga lang dahil syempre nasaktan kami. Sino bang mag-aakala na akala namin nagbago na siya, lahat-lahat na nagawa nila kuya nila ate para mabago yung buhay niya, tapos ganun, wala, iniwan niya lang din ulit ang ka-business. Pero okay na yan mga ka-business. Pas na tayo doon. Na tayo doon sa bagay na yun, no? Yun yung kanina.
Ito yung kanina mga kabisnes. Pinapanood diba yung vlog namin kanina? Vlog ni Kuya kanina. Yung pagsundo kay Kuya Buknoy. No? Ito yung kanina. Good morning po. Hindi alam ni ate na nagkakamera na si Kuya. Magbibigay ako ng clue mga kabisnes kung sino yung susunduin namin. Ang OOA talaga ng ibang comment. As in ang OOA. Para nga mapansin. Masyado kayong papansin sa comment section. Natawa ko dun sa isang nag-comment sabi niya, "Do ka ba naman Junjun, hindi ka man lang nagtanggal ng sapatos, may alam mo namang na may nakahiga pa dun." Sino nakahiga dun? Pumasok ako dun sa kwarto nila, hindi na nakahiga si Dodong. Pagkapasok nila Kuya, si Dodong ay bumangon, umupo dun sa gilid. Natulog siya ulit, nakaupo dun sa may gilid. Pumasok ako doon nang wala nang nakatulog. At saka hindi ko naman inapakan yung higaan nila. No. Wag as in talaga yung ibang viewers masyadong OA. Sorry po sa ko, pero ang OA nyo talaga, grabe. Andun na ako sa yung ayaw pumato ng bashers, pero gusto ko lang sabihin yung yung nararamdaman ko. Ang OA nyo po, promise. Pag hindi pala nagtanggal ng sapatos, walang respeto na ganun. So, sa sapatos pala na nagbe-base yung respeto, kayo nga wala nga kayong respeto eh. 'Di ba? Huwag nga ako. Char, nagmamaldita na naman. Wala kayo sa buhay nyo. Basta ako, masaya ako. Masaya ako na malungkot. Masaya ako kasi may susunduin kami. Malungkot ako dahil sa nangyari kay Kuya Buknoy. At natutuwa ako sa mga bashers ko. Shout out po. Sana all. Daming bashers. Natatawa nga ako kasi ako, wala naman akong sa inyo eh. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong i-comment. Wala akong pakialam. 'Di ba? At least lamang gaya nga ng sabi ni sino ba yung nag-comment? Si Ma'am Fatima Smia ata yun eh. Shoutout po kay Ma'am Fatima Smia at saka kay Ma'am Edita. Lagi yun ang sinasabi. At saka si Ma'am Charito ni Pison. Yun, sila nagsasabi na ayaan daw yung iba kasi mas lamang isa lang yung nagko-comment ng ganun. Tapos mas tamang yung mas nagmamahal sa amin ni Bay, especially sa pagkamaldita ko raw. Cute lang. Nakukyutan lang ako mga ka-business. Natawa lang din ako pag ganun ni Bay, yun agad yung nabasa niya. So ayan mga ka-business, alam nyo na. Ngayon, ang pagrespeto sa tao ay nakabase na sa pagtatanggal ng sapatos. 'Di ba? Hindi, joke lang po mga ka-business. Yun naman, pagpasok ko naman dun kanina, hindi naman madumi sapatos ko. Mga ka-business, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Oh! Di ba kahit ganunin ko pa yan, wala. Masyado lang kasing sensitive yung ibang tao, mga ka-business, napaka-sensitive. Na ultimo yung ganung bagay talaga, pinapansin pa. Siguro nga, pati siguro yung pag nagluluto ka, nalala ko lang dati yung may vlog dati na ginamit tayong kutsara, parang ganun lang saglit is pinansin pa ng ibang tao, 'di ba? Wag naman ganun na bawat kilos na lang ng naming lahat is ultimo kaliit-liit ang bahagi or is papansinin nyo pa, 'di ba? Hindi naman ako pumasok doon nang may nakahiga pa. Pumasok lang ako doon kasi kinuha ko si Siopaw. Pero hindi ko inapakan yung hinigaan nila, mga ka-business. Hindi naman ako ganun. Tsaka ilang beses na akong pumapasok sa bahay nila. Pero ayun, pagka nakachinelas ako, iniiwan ko talaga dun sa baba.
Eh, nakasapatos nga kasi ako, tinamad na akong mag-ano. Hindi dahil sa nakalimutan kong magubad tinamad na akong magubad ng sapatos. Pag ano ko dun, pagpunta namin dun kanina. Yaan nyo na. O, diba? At least nagpapakatotoo. Eh, diba rin nang i-bash nyo ako, wala naman akong ano dun. Bala kayo. Problema nyo na yun. Comment nyo naman yun eh. Tama ako, may tama kayo. Malayo pa kami sa airport mga ka-business. All throughout na lang to para isang vlogan na lang ba. Hindi na ako mag-edit. Eh mag-i-edit pa rin pero dire-diretso na. Wala nang maraming ano. Wala nang maraming ikakat or whatever. 'Di ba? Ay mga ka-business. At least hindi na gaanong ma-traffic ngayon papunta mga ka-business. So ay isa pa pala bago ko makalimutan. Ano, yung comment na patungkol dun sa ano, haba ng video. Ganito po yan mga ka-business eh. Kailangan po kasi namin ng medyo mababang video. Kasi once kasi na mababa yung duration, mas lalong mababa yung ano niya mga ka-business, yung sa analytics ba, babagsak kasi yan kasi nga nasimula na mahaba yung videos. May mga ibang ka-business naman tayo dyan sa ibang bansa na ano eh, pinapanood nila nang naka-play, piniplay lang nila ba, inahayaan lang mag-play. Tulong na din nila sa amin na yun nga, hindi nag-i-skip ng ads, tapos pinapanood ng buo yung video. Or ang iba hindi naman pinapanood, piniplay lang, ganun. Ganun lang ginagawa nila mga ka-business. Yun, at least nasagot ko lang din yung ano, dun sa nagtatanong na bakit ang haba ng videos. Ganun po talaga mga ka-business eh. Kailangan po namin ng ganun na mahabang videos talaga. Pasensya na po. Pero thank you rin po dun sa mga tumatapos or tinatapos talaga yung vlog namin at mga hindi nag-skip ng ads. Tsaka dun sa mga nagsasabing boring. Ang boring din po ng buhay nyo. Sorry. Ano? Ayun mga ka-business, nakauwi na po kami ni Bay. Nakapag-church na po din kami. Wait lang. Bubuksan ko lang po ito mga ka-business. Yun. Ayun mga ka-business, yung vlog namin kanina is just a prank mga ka-business. Wala po kami sinundo sa airport. Ano lang po yun, tawag dito. Joke lang po. Pauwi po talaga kami nun kanina ni Bay. Galing nga po sa ano, dun sa Est Avenue. Di ba nga kasi kami ang magkakasama ni ano, ni Kuya Buknoy, na Timengay, si Bay, si Bornok, si Dodong, kami ang magkakasama. So ayun mga ka-business, nauna lang kaming umuwi, sumakay lang kami ng tawag dito, Joyride? ha? Joyride. Opo, Joyride. Sorry po na nawawali ako kasi nga may church kami ng 8. Siyempre una sa lahat talaga mga kapatid, unahin natin ang Panginoong Diyos. Kasi, syempre mga ka-business, wala naman tayong ibang malalapitan eh.
sa panahong kailangan talaga natin, lalo na yung may maiiyakan ka, kundi ang Panginoon lamang po, mga ka-business. So ayun, ngayon man mga ka-business, mga kakaka-business, dito po kami ngayon kasi di ba nga po may sponsor si Koy galing kay Ninang Hele. Pinapalitan po namin yun, mga ka-business. Tinanong po namin siya kung ano yung gusto niya, kung damit ba or Jollibee, kasi alam niyo po mga kabis, alam niyo naman po ang bata, di ba po? Nung nakaraan talaga, di ba nung nakarang vlog namin niya, sabi niya gusto niya Jollibee. Eh sabi ko nga walang budget. Hindi nasali sa budget yung ganun. So ngayon na mayroon naman siyang sponsor, so why not pagbigyan naman natin, mga kabis? And the rest is pang savings niya po. Ano gusto mo, Koy? Damit or ano? Jollibee. Oh, diba? Yun talaga gusto niya, mga ka-business. Kaya pagbigyan na natin yung bata. Hindi naman po kami palaging nabili, mga ka-business. Pagka ganito lang, occasionally lang, pagka ganyan nga ba, hindi naman din maiwasan kasi may sponsor yung bata. Diba? Pero yung ano po nun is, ano niya po yun, savings na po ang rest po. At huwag po kayo mag-alala, mga ka-business. Kasi yung sa sponsor naman ni Koy is nakabukod naman po as sa kanya. Savings niya po. So yun. At ayun nga rin po, galing din kami sa KB House. Ayan, may bisita nga sila kuya. Nagpaalam na lang din po kami na ayan, uuwi na po. Mga makabisnes, sabahan nyo kami mag-Jollibee. Na lang po kami kakain sa Jollibee ngayon kasi syempre gutom na rin ako. Hindi, nagutom talaga ako, mga kabisnes. Kasi lahat halos kami walang ganang kumain kanina. Pero abangan nyo na lang po yung update ko patungkol kay Kuya Buknoy, mga kabisnes. Ayoko na pong magano, pasayaan natin si Kuya ang mag-update. Malalaman nyo rin po at mapapanood din po yan sa Kabisnes Official. Sa ngayon ay kakain muna kami, mga kabisnes. Balikan ko na. Hello, mga business, dito na kami sa ano, SM of MOA, mga business. Sa ano lang po kami, mga kabisnes, sa Jollibee lang po. Dito lang po malapit sa amin. Celebrate. I-invite po namin si Koy kasi may sponsor siya, kaya wala rin kami yung vlog. Ano lang po, dagdag natin dun sa kanina na nag-prank. Joke lang po yun, di ba pa? Dito, mag-break natin pa. Tama, pasalong yan ang kain sa mga kapit po nagawat po sa mga sa kanan po rin No, sorry. Ang paparinig ko. Mabay ako. Kain tayo, mga kabisnes. thank you po. Ano pang event kasi? Si Ninang Helen Carduque at saka si Ninong Edward Carduque. Kamay na ako. Mga yan pa, ha? Yes, anak ko. Ito pa yung paborito ko, wings. Kain po, mga business. Kain po, mga. Kain po tayo, mga kabisnes. Baka may mga inis na naman mamaya dun sa ano, ha. Wala kasi kami may vlog, mga kabisnes, eh. Ipauwi man din kami. Pagkakamain na ako. Isa pa pala, mga kabisnes. Pwede mo ito. Isa pa pala, mga kabisnes. May celebration pala tayo ngayon pa. Alam mo kung ano? Yun yung araw na itinanan kita. Hindi ko malala yun. Hindi na malala.
Ngayon kasi yung mga ka-business buti naalala ko na. Kasi kanina ko pa inalo yun, naipasok sa vlog. Hindi ko na, buti naalala ko pa na. Yun pala dapat isa sa celebration namin. January 8? Hanggang? January 9? Tumakas ako sa amin. Tapos sinawagan ko si Bay. Tapos ayun na, doon na, nagsimula. Naglayas ako. Inaya ko si Bay. Yun na yung mga kapatid. Nagtana na kami. Ito pala yun, banggang pala pag ano? Download? Ha? Pag Sarap naman, di ba? Mas may lasa. Mas may lasa kasi mga ka-business pagkamanga. Sarap kayo mama. Okay nyo ka kayo. Tita Helen na na. Thank you, Tita Helen. Naka Tito Edward. Tito Edward. Ayan pa, busin yan. Ano yun, anak? Nalagyan ko guys. Kanin mo. Para sumarap. Wala kang pasok bukas? Bakit? Gusto ko mag-assignment. Bakit wala na kayo pasok bukas? Tulog. Kala isip po natin ito. Ha? Hindi naman pala. Sarap. Balikan po namin kayo mga business. At ayun po mga ka-business naming minamahal, kami po ay nakauwi na galing sa Jollibee. Bida ang saya. Charot. De, yun nga mga ka-business, nakauwi na kami. At happy tummy. Tingnan nyo dyan ko mga ka-business. Oh. Tingnan nyo. Laki na naman. Alam nyo yung tumataba mga ka-business. Itong damit, isa ito sa itong damit na to, itong suot-suot ko ngayon. Alam nyo ba na, hindi na to halos magkasya sa akin, sobrang pumuput, as in, dito pa lang, hirap ng mga kabisnes, pumuputok yung, ano na siya, as in, ang sikip na, wait lang, baba ko lang ng konti ito.
Sumisikip na siya mga ka-business itong suot-suot ko. Ayan. Hindi, kasi mga ka-business, syempre, lahat ng mga, lahat naman po ng nasa ka-business is tumataba talaga. Isa na po ako doon. Unlike dati na sobrang payatot ko ngayon, sexy na ako. Joke lang. May mahigit na naman dyan. Ang mainis, ang pikon, talo. Hindi, joke lang po mga ka-business. Ano lang po tayo eh. Good vibes lang ba? Huwag tayo masyadong bitter. Huwag tayong ampalaya. Kasi mga ka-business, wala kayong mapapala sa pagiging bitter. Okay? Kung ayaw niyo sa akin, ayoko rin sa inyo. If you don't like me, I don't like you too. Ha? Kalokohan ko talaga eh. Joke lang po talaga mga ka-business. Pero ano niyo po, nagpapasalamat po syempre ako mga ka-business. Kasi yung mga nagko-comments po na tawag dito, concern kay Bay at nagpapaalala at nagbibigay ng advice. Halika dito pa. Yung mga advice pa na patungkol sa mo. Hindi ka naman na mainit so far. Yun nga, yung mga nag-advise po patungkol kay Bay sa niya, doon nga sa lagnat niya. So far naman mga ka-business is na-appreciate po namin yun. Di ba? Ikaw naman ka. Apo. Nanto ka na pa. Hindi ba mga business? Hindi ba? Salamat po sa inyong sa mga concern po patungkol sa akin. Ay talaga ito mga business, yung walang kinalaman po rito yung yung dengue. Ay po to talaga trangkaso mga business. Puso. Mo naman sa boses niya po mga ka-business. Yung laging dito, yung parang lagi mabigat yung noo mo. Yan pa kanang sinus ba? Sinus ba? Sinus. Tapos kusa na lang siyang tatagas yung sipon na parang tubig. Kalimutan pala natin bumili ng Sinutab. Sinutab pala dapat mga ka-business para sa niya, sinus. Kasi dito yung nirereklamo niya mga ka-business. So far naman, oo, kagabi at saka kaninang madaling araw nilalagna't siya. Pero ngayon, okay naman yung pakiramdam mo, no? Hindi naman katulad kagabi na nilalamig ka ng yun. Nagpapasalamat pa rin ako mga ka-business. Ito, okay na siya. Naman na yung pakiramdam niya ngayon. Nagiging, na siya ba? Kasi tawagalin na pa. Kasi kailangan din namin maging malakas mga ka-business, lalo ngayon sa panahon ngayon at saka sa estado ng ng ka-business family, ka-business official, mga ka-business. Hindi talaga namin na naising magkasakit mga ka-business. Ayaw namin dumagdag sa alalahanin nila kuya at ate, lalo na ngayon si Kuya Buknoy. Kaya di ba, yung mga sa kasabihan, di baling wala kang pera, basta wala ka lang sakit. Ako, ganun din ako mga ka-business. Di baling nang wala akong mga ka-business. Wala kaming pera, basta ang importante, malusog kami. Hindi ako mamroblema na may sakit yung pamilya ko, yung asawa at anak ko. Okay na ako sa ganito mga ka-business. Masaya na kami. Nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Nakakabili naman kami ng kung ano yung kailangan at gusto namin kahit papaano. Sapat na yun mga ka-business eh. Hindi po kami naghahangad ng mas pa. Yung pinakamayaman. Hindi kami naghahangad ng importante po mga business yung yung sa loob ng isang araw nakakain ka ng 4 na beses. 3? Pwede mo naman apatin. Yun yung gusto ni Kuya mga ka-business. Alam nyo yun yung pagkakaiba talaga ng tsaka, ibang makasunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga business. Unang-una talaga yun mga ka-business. Kasi, kung gusto yun ng Panginoong Diyos, isang lang yan sa Panginoon Diyos eh. Walang imposible sa Kanya eh. Saka kami naman mga ka-business, kung ano yung pinagkakaloob sa amin ng Panginoong Diyos is na kami dun. Masaya na kami. Opo. Na kami, kontento na po kami mga ka-business. Kasi, di ba, galing naman din kami di naman po sa pangano, galing naman din po kami sa mahirap. Ngayon lang kami nagkaroon ng ganito kasi sa pamagitan po nila ate at kuya. Kinasangkapan po sila ng ating Panginoong Diyos. Opo. Dahil po doon, sobra-sobra yung pasasalamat namin sa kanila. Kaya kami rin po, bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanila,
siyempre kailangan din namin alagaan yung mga sarili namin para hindi kami makapagbigay ng problema or makapag ano sa kanila ba na katulad ng alalahanin, hindi kami makapagbigay hindi ko ng tumaamoy alalahanin. Ha? Hindi ko tumaamoy, ngayon naamoy ko na. Naamoy mo na? Sunflower mga kabisnes. Kasi ngayon mga kabisnes, as in, kung makikita niyo si Kuya, sobra-sobra yung pag-aalala niya kay Kuya Buknoy. Pero, ayun, isa din po pala yun sa ano namin mga kabisnes. Na sana, ipag-pray po natin si Kuya Buknoy mga kabisnes. Gaya nga nang nabanggit ko kanina, hindi na po ako magbibigay ng update. Abangan nyo na lang po sa vlog po ng ating minamahal na kabisnes. Opo. Andun naman po yung update mga kabisnes eh. Kami ay ano lang, ang ginawa lang namin kanina ay sinamahan namin sila Ate Mengay at si Kuya Buknoy para iparamdam sa kanila na wala mo kami, suporta. Wala man tayong material na bagay maibigay, pero mas malaking binta yung panalangin mga business. Na ano ako nga kanina pag-church namin mga kabisnes, yung panalangin ko talaga. Yung, kasi ano rin kasi si Kuya Buknoy mga kabisnes isa kami sa, nakikita nyo naman na malapit din sa kanilang pamilya. Sa ano nila, yung mga anak ni Kuya Buknoy is para ko na rin mga anak or mga kapatid. Minsan nga si Kia, ang tawag na sa akin ni Kia ay, mama, ako daw mama daw niya ako, ang mama ang una niya sa Timengay, ako yung pangalawang mama niya daw. Kaya, syempre, malapit sila sa amin mga kabisnes Pagka, alam niyo yun, yung yung bumibisita kami doon, wala naman kami ibang talaga makapisa, sila lang yung madali naming mabisita ba, kasi sila nga yung malapit. Kaya syempre andun yung katotohanan mga kabisnes na pinapanalangin namin na maging okay para hindi lang para kay Kuya Buknoy kundi para na rin sa kanyang buong pamilya, lalo na sa dalawang bata mga kabisnes na bata pa. Yun lang po. Tsaka again, thank you po, Ninang Helen. Thank you po. Opo, sa inyong pinaabot. Siyempre po kay Ate Lulu. Thank you po. Sa laruan, sa lahat-lahat, sa mga damit, ganun. Sa pambili ng cellphone, pambili ng helmet. Thank you so much, Ate Lulu. Kay Ma'am Shibum. Doon sa chocolates. Naubos na po yung chocolates. Thank you po again, Ma'am Shibum. At saka sa lahat-lahat po, Ma'am Edita, Ma'am Erlinda, thank you po. Sa mga hindi ko po nabanggit, Tita LL, thank you po. Ma'am Ann, thank you po. Yes po, Ma'am Ann, Ninang O. Thank you po. Ma'am March. Ninong Edward. Marco Tabing. Thank you din po. Yes po. Salamat po sa inyong walang sawang support at pagmamahal. Opo, kay Ma'am March, kay Ma'am Daisy C, at Tita Daisy C, Tita LL, Tita V, na kapatid ni Tita LL, si Ma'am Rola Jordan. Thank you so much po. Basta sa lahat-lahat po ng mga nagpaabot ng pagmamahal mula noon hanggang ngayon. Mahal na mahal po namin kayo. Again, unang-una po mga kabisnes, support po natin ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, siyempre sa aming pong mga YouTube channel ng mga kapatid ko pong kagwang, yes, si Ma'am Erlinda Official Vlog. Support din natin po mga business, si Kahimas, mga business. Yes po. Saka unang-una, salamat po sa ating Panginoong Diyos. Ika na dito. Sila kuy-kuy, walang pasok bukas, kaya nagsi-cellphone. Sige, mag-ano ka na, mag-thank you ka na, at mag-good night ka na. Ay, kanino? Sa lahat. Kay Ate Lulu. Good night, Ate Lulu. Sa lahat po dyan. Good night po rin. Po rin? Ang cute, kuy-kuy, mag-Tagalog mga kabisnes. Ayusin mo, anak, ayusin mo. Dami pa naman nagsasabi ang pogi mo daw, kuy-kuy. Pogi ka, kuy? Pogi ka? Tingin ka dito kay mama. Pogi ka? We. Pogi ang kuy-kuy namin. Ay, lalaro niya na yung ano niya mga kabisnes. So, yung bigay ni Ate Lu. So po mga business, God bless po sa ating lahat. Sana ay huwag po kayong magsawa. Patuloy niyo po kaming suportahan. Muli, thank you so much po. Pa-like and share po sa aming mga YouTube, aming mga video. Tsaka papalo po sa hindi pa po
subscribe. Please, subscribe nyo po ang aming mga YouTube channel. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan, mga business. Gaya na, ulitin ko lang po mga business, kung walang manonood, walang kwenta ang iyong video, mga business. At saka thank you din po lahat sa mga subscribers, viewers, silent viewers po mga kabisnes. Kasi thank you sa mga sponsors, di ba pa? Sa atin din pong syempre, viewers, mga silent viewers natin dyan, mga subscribers. Thank you so much po sa inyong lahat kasi hindi po kayo nagsawa, hindi kayo nang iwan at higit sa lahat, sinusubaybayan nyo pa rin kami. Kahit syempre yung iba nagsasabi nga boring yung vlog namin. Okay lang po yun, mga okay business. Lang po yun mga kabisnes. As long as andyan lang po kayo, mga solid supporters po namin at mga totoong nagmamahal sa amin, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat mga kabisnes. Ayun, support din natin si Buswakiwak. Ayun, God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira, banat na tayo mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panala
magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!